na magdesisyon si Kibuloy. Si Kibuloy ay isang kilalang taga-suporta at malapit sa pamilya Duterte. Samantala, sinagot rin ni Digong gusto dyan o baka magpaiwan ka dyan, magpalimos sa lansangan para mayroon ka rin makupit pagdating ng cut-off ng hapon kasi wala namang resibo yung magpalimos. Ito, pasok, Tatay Diggs, pasok. itong dumalo sa pagdinig ng Kongreso. Ayon pa sa dating Pangulo, isang free country ang Pilipinas, kaya't bibigyan niya ng kalayaan na magdesisyon si Kibuloy. Si Kibuloy ay isang kilalang taga-suporta at malapit sa pamilya Duterte. Samantala, sinagot rin ni Digong ang mga paratang hinggil sa umano'y pagtanggap nito ng armas mula kay Kibuloy. Giit ng dating presidente, siya pa umano ang supplier ng armas sa Davao at hindi siya nanghihingi sa kung kanino man. Ayun, tumpak ang ating sinasabi. Kaya pala, ayan, maliwanag na yung sinabi noong isang witness na si X-Men na sinabi ni Tatay Diggs ngayon ay hindi siya tumatanggap ng mga baril ng galing kahit kanino. Sapagkat ay siya pa rin, siya daw ang supplier. Kung makasakali siya ay supplier ng armas ng Davao, hindi siya ang tumatanggap. So, ibig sabihin, baliktad yon mga people. Yung mga pangyayari na yun. Kaya, lagi nating babantayan ito, ang hearing sa Senado kasi marami talagang nakapagtataka ng mga witness na pumunta doon. Kasi kung mapansin natin o pansinin talaga natin na ito ay totoo, bakit out of 7 million members of KOJC or Kingdom of Jesus Christ na pinamunuan ni Pastor Apollo Kibuloy, ilan-ilan lang yung lumanta doon na nagsasalita at ito po ay mga mayroong nagawang hindi maganda sa loob ng ministro kaya sila ay umalis o pinaalis. Mayroong ang nagsabi ng isang pinsan at saka isang member din ng KOGC na lahat pong mga sinasabi doon sa witness sa Senado ay kasinungalingan, baliktad. Kaya kung makita yung isang babae doon na nagwala at sinabihan pa nga yung ating presidente na ito yung walang hiyang presidente, ito yung pinakahayop. Kung sino kakita sa mga vlog doon, may vlogger na nagpakita doon sa kanyang content, sinasabi doon. Isang member dati ng KOGC at saka isang kasalukuyang member ng KOGC. Yung isa pinsan doon sa isang witness, yung isa naman ay diehard supporter lang talaga ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya hanggang bukas pag-usapan natin ulit ang mga iba't ibang pangyayari sa ating bayan. Siyempre huwag niyong kalimutan ang inyong lingkod, Mr. Buhol, sa ating programa Abante Pinoy. Palagi tayong sumusubaybay sa lahat ng mga pangyayari sa ating bayang Pilipinas ngayon at saka sa mga sumusunod na araw, buwan at mga taon. Kasi alam na natin na malapit na naman ang eleksyon. Kaya subaybayan natin kung ano ang mga pangyayari sa ating bayan para hindi kawawa yung mga sumusunod nating henerasyon.